Now, tignan po natin yung buhay ng mga successful na tao na to. Okay? Kung titignan po natin si Lucio Tan, yan po yung may-ari ng PAL, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Eton. Now, nag-start po siya mag-business at the age of 16. Now, he's 79 years old. Okay? Kung titignan niyo po sa NDC, yan po yung may-ari ng SM, nag-start po yung mag-business at the age of 12. And now, he's 83 years old. Yun naman po si Gokong Wei, yan po yung may-ari ng Robinson, Cebu Pacific, and Sun Cellular. Nag-start po yung mag-business at the age of 14. And now, he's 80 years old. Yung may-ari naman po ng Sesto, si Alfredo Cambiao, nag-start po mag-business at the age of 12. And now, he's 71 years old. Kung titignan nyo po, yung start po nila na mag-business is elementary po. Actually po, sa China po, nung nag-travel po kami dyan, mga bata pa po, nagtatrabaho na po sa mga factory. Kaya po sila po, nung napunta sila sa Pilipinas, katulad po nitong mga Chinese na to, they were trained na sa ganong edad, dapat may ginagawa na po sila. Kaya sila po, at that age, no, nag-business na po sila. Samantalang tayo po, yung mga anak po natin, elementary, hatid sundo pa po natin sa eskwelahan. Imagine niyo po, kung yun lang po, inahatid sundo pa natin, yung mag-business pa po. At yung iba naman po na nagsasabi na 60 na po sila, hindi na po sila pwede mag-business. Kung titignan niyo po si NC, 83 years old na po. Naka-wheelchair na po yan pag nakita niyo, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nag-i-start mag-business. Sa kanya po yung Banco de Oro, no? Sa kanya rin po yung SMDC, yung mga nagtatayo ng kondo. Hanggang ngayon, nagbi-business pa rin po. Okay? That's the reason, lalo po silang yumayaman. No? Actually, nung nag-research nga po ako sa internet, no, nakita ko po yung number 1 na pinakamayaman tao, si Bill Gates, no, nag-start po nag-business at the age of 14. Kung titingnan niyo po yung picture na yan, no, siya po yung pinakabata, hindi po yan po yung empleyado. Yan po yung may-ari ng company. Yung mga matatanda, yan po ang empleyado niya. Kaya imagine niyo po, that's the reason, naging number 1 siya na pinakamayaman tao. Why? Because napakabata niya po nag-start. Yung number 2 po na pinakamayaman tao sa buong mundo, si Warren Buffett. Nung inaral ko po yung buhay niya, nung in-interview siya, sabi niya, at the age of 10 years old, yun po yung kauna-unahan, nag-invest siya sa stock market, $5. Ngayon po, tingnan niyo po kung gaano kayaman. Si Steve Jobs naman po, saka si Steve Wozniak, no? Nahulis po sila ng tatay nila nung college student pa lang sila na hindi sila pumapasok sa school. Nasa isang garahe lang po sila, ang ginagawa po nila yung computer. Ngayon, nung sabi sa kanila ng tatay nila, binibigyan ko kayo ng baon para makapasok kayo sa school, binabayaran ko tuition fee nyo, tapos ang ginagawa nyo, nag-aaksaya kayo ng oras para dyan sa computer niya. Pero kung titignan nyo po, ngayon po, siguro po naisip ng tatay niya na buti na lang, no? Yun po ang tinutukan ng anak niya because tingnan niyo po kung gaano po kayaman ngayon ng Mac, no, yung iPhone, no, it's because nag-start po yun doon. Mabuti na lang po itong mga bata na to. At that age, no, iba na po yung takbo ng pag-iisip nila. Ang pag-iisip na po nila was mag-start mag-business na mas bata pa. In fact, meron nga po ako naging kaibigan, no, may-ari po siya ng Sangandaan Market. That guy's earning around 5 million every month na kayate, no. Nung habang nagkukwentuhan po kami, no, dumating po yung anak niya. Sabi niya, alam mo, itong anak ko na to, 14 years old, yan yung may-ari ng arcade sa 4th floor. Nagulat po ako. Batang babae, elementary, may-ari ng isang arcade. That's the reason, etong bata na to, lalong magiging mayaman. Because elementary pa lang, nag-start na mag-business. May nakausap din po ako, yung anak niyang lalaki. Nung sabi sa akin ganun, ako po, nag-aaral po ako sa Lasal Binil. Pero kapag po may mga thesis kami, may mga project po kami, humahanap po ako ng tao na gagawa niyan para sa akin. Because sabi ng magulang ko, tutukan ko po yung mga business ko. Ang business po ng bata na yun was mga fishball, squidball, marami po siyang pwesto na gano'n. Na kung titignan niyo po, that's the reason yung mayaman, lalong yung mayaman because at that age, na-train na po sila na ang tutukan po nila was yung mga business nila. Kaya po sa mga magulang na nakakapanood nito, ngayon pa lang po dapat baguhin natin yung mga pananaw natin na hindi po porkit bata sila, dapat mag-aral lang sila. Dapat po yung pag-aaral nila, isabay po nila yung pagbe-business nila. Sa mga tao naman na makakapanood nito na hinihintay mo yung lump sum mo, kaibigan, maniwala ka sa akin, baka bago pa dumating yung lump sum mo, mas malaki pa yung utang mo, and pagdating ng lump sum mo, kulang pa pambayad mo para sa mga utang mo. Okay sana yung kung pag-retire mo, wala kang sakit. Kung may sakit ka pa, kulang pa yung pera na tatanggapin mo para sa sakit mo. Kaya kaibigan, sa nakakapanood nito ngayon, no? Number 1, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo na walang age para mag-start mag-business. Kung meron kang pangarap, ngayon yung tamang panahon para mag-business ka agad. Okay? Para mas maagang magbago ang estado ng buhay mo, matupad mo yung mga pangarap mo para sa pamilya mo. Dapat ngayon pa lang, nag-iisip ka na ng paraan o naghahanap ka na ng ibang negosyo na pwede mong pagsimulan. Okay? Para unti-unti magbago estado ng buhay mo. Sabi niya sa akin ganun, isa pang maling bagay na ginagawa natin na tinuturo natin sa mga anak natin was ito. Sabi niya sa akin ganun, kapag yung anak nyo humingi ng pera, may gustong bilhin, anong ginagawa nyo? Binibigyan nyo ng pera.
Kaya sabi niya sa akin, pagka ikaw namatay na, yung anak mo maghihirap. Bakit? Kasi nasanay silang humingi ng pera. Kaya nangyayari kapag sila nag-asawa, nagkaanak na, nakatira pa rin sa'yo. Bakit? Kasi nasanay sila na humingi sa'yo ng pera. Dapat baligtarin mo. Kami, anong tinuturo namin sa mga anak namin? No? Hanggang bata sila, tinuturoan namin sila kung paano gumawa ng pera. Kaya pag may gusto silang bilhin, nabibili nila kasi marunong sila kung paano gumawa ng pera. Kaya kami, pagka kami namatay, yung anak namin hindi maghihirap. It's because bata pa sila, natuto na sila kung paano gumawa ng pera. Kaya dapat, isa yan sa mga bagay na dapat na baligtarin mo, ituro mo sa mga anak mo. Isa pang bagay na maling tinuturo natin, tinuturuan natin yung mga anak natin kung paano magtanim ng munggo kaysa mangga. Anong ibig sabihin nun? No, ang munggo po, pag tinanim mo ngayon, bukas, togi na. Ang mangga, maghihintay ka ng 5 years bago maging puno. Pero after 5 years, mamumungo yan, non-stop na po yan, naaani ka ng bunga dyan. Kasi po, bakit po munggo ang tinuturo natin sa mga anak natin? Because ang lagi natin sinasabi sa kanila, anak, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Kaya po pag nagkaroon sila ng trabaho, kumikita sila, instant. Pero pag sila nagkasakit, natanggal sila sa trabaho, wala na po silang kita. Kapag sila po, umabot po sila sa 60, nag-resign na po sila, wala na po silang kita. In fact, hindi po nila pwedeng ipamana yung posisyon nila at yung kinikita nila sa anak nila. Ibig sabihin, munggo, instant. Okay? Dapat po, ngayon pa lang, magnegosyo ka. Bakit? Ang negosyo kasi, ang tinatanim mo mangga. Gagawin mo siya ng 5 to 10 years, pero pag nag-start kumita yan, kahit mamatay ka na, kumikita pa rin yan, pwede mo pa yung ipamana sa anak mo. Yung po ang pinagkaiba ng munggo sa mangga. Another thing na sinasabi natin sa mga anak natin, anak, mag-aral ka mabuti kasi ang pwede ko lang ipamana sa iyo was talino. Sabi niya sa akin ganun, ang daming mong matatalino, pero hindi sila mayaman. Okay? Pero kami, ang lagi namin sinasabi, ang pwede namin ipamana sa kanila, yaman. Kung papipiliin ka, anong ba gusto mong ipamana sa iyo? Talino ba o yaman? Pag pinamanahan ka ng talino, napakahirap magpayaman. Pero pag pinamanahan ka ng yaman, I tell you, madaling magpatalino. Pansinin mo yung mga successful na tao. Si Henry C., college dropout, hindi nakatapos ng pag-aaral. Okay? Pero kung titingnan nyo, in-award po siya ng Lasal, honorary doctorate in business. Hindi nakagraduate, pero doctorate pa sa business. At ngayon po, siya po may-ari ng Asia Pacific na school. Hindi nakagraduate, pero may sariling school. Si Lucio Tan po, isang example, college dropout po sa FEU. No, napakayaman. Pero ngayon, siya po may-ari ng UE. Kaya po, yan po yung isang bagay na dapat natin baguhin. Hanggang bata pa po tayo, okay? Start natin mag-business para maipamana po natin sa anak natin, hindi lang po talino, kundi po pati yaman. No? Kaya kaibigan, ngayon, kung sa ginagawa mo, sa tingin mo, ang tinatanim mo, munggo, mag-start ka na maghanap ng negosyo na pwede mong itayo or pwede mong simulan. Para ngayon pa lang, nag-start ka na magtanim ng mangga. At maturuan mo yung mga anak mo na ngayon pa lang matuto sila kung paano magtanim ng mangga. On the long run, beginning sa'yo, sa magiging anak mo at sa kapwa mo, magbabago na. Okay? Hindi na sila mamamatay ng mahirap. Isa pa sa bagay na sinabi niya sa akin, bakit maganda na magkaroon ka ng sarili mong negosyo? Kasi pag may sarili kang negosyo, ikaw ang boss. Kung titignan mo, sino ba may magandang buhay? Yung empleyado ba o yung boss? Sino ba yung mga taong nakatira sa mga executive village, mga mamalalaki bahay? Sabi ko, yung mga boss. Sino yung mga anak nag-aaral sa exclusive school? Mga boss. May magagandang kotse? Mga boss. May mga milyon na savings? Mga boss. Kaya kung titignan mo, sabi niya sa akin, ang pinakamasarap o pinakamagandang buhay, mas yung mapunta sa boss. Okay, unang-una, ito yung mga tao na may financial freedom. Ano ibig sabihin ng financial freedom? Ibig sabihin, pag pumasok ka sa mall, kasama mo pamilya mo, magsha-shopping kayo, hindi mo tinitingnan kung magkano laman ng wallet mo. Hindi mo tinitingnan kung magkano yung presyo ng binibili ng pamilya mo. Yung pag pumasok ka sa restaurant, hindi mo tinitingnan muna kung magkano yung babayaran mo bago ka kumain. Kahit kumain ka ng kumain, hindi mo iniintindi yung babayaran mo pagkatapos mo kumain. Actually, nung sinabi niya po sa akin yun, napakalaki po ng impact sa akin. Because nung time po na nag-uusap po kami, yung po yung time na tricycle driver, jeepney driver pa lang po ako. And nasa family man, since ako po yung breadwinner ng pamilya, masakit po sa loob ko kapag hindi po kami makakain sa fast food. Actually, nung mga panahon na yun, nakakain lang po kami sa fast food pag may birthday. Pag wala, wala po. And in fact, merong mga time na inaaya ako ng nanay ko sa kapatid ko na magpunta kami sa mall, ako po yung tumatanggi kasi napakasakit sa loob ko kapag yung kapatid ko po nagtuturo ng laruan na hindi ko mabili. Sa nakakapanood nito na ikaw, tatay ka or nanay ka, alam niyo po yung feeling na yun, alam ko po na nararamdaman niyo na minsan, pagkasama natin yung anak natin, gustong bumili ng sapatos, laruan, napakasakit kapag hindi natin kayang bilhin. Pero kung tayo mismo, merong pera, sigurado po, bibilin po natin yun. Bakit? Kasi hindi po kasi kayang bilhin ng pera yung tuwa na makikita natin sa mga anak natin. Kaya, alam nyo po, yun po yung reason